You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Let's all rise in reverence to the Word of God. We're going to be reading from Matthew 6, verse 5. Matthew 6, verse 5, we worship God in our songs, in our supplications, in our sermon, and even in our sacrament later of communion, in all of the things that we do for God, even now. Matthew 6, verse 5, it says there, "And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For if you forgive others their trespass, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." Lord, thank you for your word. And I pray magkaroon po kami ng transformational prayer life. Lord, yung nagpipray naman kami, pero yung prayer na nakakapagbago ng buhay at nakakapagbago ng sitwasyon. Lord, thank you so much. In Jesus' name, amen. Amen. Go ahead and take your seat and just greet a good morning sa iyong katabi, sa kaliwa, sa kanan. Hello sa atin dyan. And so we are on our second week of our series, Rhythms of Grace. No? So it's about spiritual disciplines. And so doon po sa cause of the cross, matindi talaga yung cost ng cross. And what better way to prepare than to do spiritual disciplines? I think mamayang gabi, yung Victory Baliwag basketball team 1 and 2, may laban eh. Hindi ko lang alam kung saan. Tanong nyo na lang si Coach Joel. Nandyan siya eh. So nag-prepare yung mga yan, ano? Kasi nga, you need disciplines, you need exercises. Pero sana, wag din natin maisip na ito ay kagagawan natin, but rather, this is a rhythm, no? Ito yung way kung saan sina-channel ni Lord yung kanyang grace. And we say we are not just saved by grace, but transformed by grace. No? So, niligtas tayo, pero ay babaguhin din tayo ng the same grace na ito. We talk about disciplines na para bang pampahirap ito, but really, no, because last week we talked about the discipline of giving, the rhythm of giving. It frees us from the love of money. And today we're going to talk about prayer, which frees us from self-dependence, meaning yun talaga yung tendency to trust in self. And next week we're going to talk about worldly dependence, which means masyado na tayong puno ng kamunduhan. Actually, after that, Holy Week na, no? So meron din tayo, balik ulit tayo sa The Cross na series. So yun po siya. Now, just before I go there, gusto ko lang pong ipag-pray yung Bangkok tsaka South Korea. Ang tanong ay bakit? Kasi po yung Leadership 113 Baliwag team, yung nag-enroll ngayon is set to go to Bangkok ng June 2. So, iniisip ko nga, pinagpipray nga namin, ano bang purpose? Nag-10 days na kami ito dahil sa sa Thailand. Iniisip ko, ba't pa ba kami babalik doon maliban sa may calling, yung batch ng L113 ngayon, leadership school natin. Ayun, nagkaroon na tayo ng dahilan. Kasi, ang tindi po ng lindol doon, 7.7. In fact, si Pastor Red, yung ating pong pastor doon, nakatira sa 10th floor.
Kaya nung lumindol, okay pa naman yung building nila. Pero nagpe-pray kami kasi nga ang prayer lang daw nila, wag na daw lumindol uli. Alam niyo po ba, nung una kami nag 10 days doon, hirap na hirap kaming kumunik. Naubos na yung pera ko kakabili ng Thai, ano yun? Tea? Ano? Thai tea, gano'n. Bumibili ako tapos sinishare akong gospel kasi hindi ko alam kung paano. Puro kapon ka lang ang alam ko. So, ngayon ho, di ba? Siyempre ngayon may internet na, medyo may interpreter na tayo. May AI pa. So, simple lang ho kamusta po kayo after ng lindol? And people would communicate fear and hopefully that fear through prayer, by praying for them, will turn into faith. No? All things work out for the good. Hindi lang ho yan. Alam niyo po sa June 2, no? Pumunta kami ng Bangkok. June 26, pupunta naman kami ng Busan, South Korea. And it is the worst wildfire in history of South Korea. Sa unang sunog pa lang, 28 na po kagad yung patay. 28. Ang lala po nun na, actually sa mga first world country o mga bansang malalamig, uso yung sunog Nung nasa Galilee Hotel po kami, nung nagpunta kami ng Israel 2016, ay lagi pong may sunog. Malamig siya, pero parang dry yung lugar. So, hindi po Galilee dito sa Bustos, Galilee doon, Sea of Galilee sa Israel, may hotel doon. Tapos katok ng katok yung, yung hotel attendant, "Sir, there's a fire, and then we might get out." Tapos kakatok na naman siya. "Sir, it's coming close, but it's okay, just sleep." Paano kaya kami makakatulog? May sunog daw. Tapos, sanay sila na pag may sunog, ililikas nila yung mga tao. Okay, so, ganyan din yan. Pati yung nangyari sa LA. Now, isipin ninyo, pagdating namin sa, mas mga pogi at magaganda yung mga taga-Busan. Wala pong doon wala po yung zombie doon. Yung mga zombie nasa Seoul, di ba? Tumakbo sila sa Busan. Yung Busan yung safe place. Pero nyo, kapopogi nila, paano nila kami papansinin? Pero pagdating namin sa June 26, tatanungin namin sila, "Anyong sayo, kamusta naman kayo pagkatapos ng sunog?" Ano sa tingin ninyo? From fear to faith. Okay? So, pag-pray lang natin. Okay lang? "Lord, thank you." Sabi nga mag-pray kami. Pray na nakakapag-transform. "Lord, matagal na namin pinagpipray. Ba't nga ba kami pupunta ng Bangkok? Trip-trip lang ba namin?" And now we know that we are there to share the gospel to people who fears for their life. Sa Bangkok and sa Busan, sa June 2, June 26, June 2 yung Leadership 113 Baliwag team. Sa Busan naman, June 26 yung Bulacan team. And so Lord, may we use this opportunity to pray for them and turn fear into faith to Jesus Christ. Amen. Amen. Alright. So, sino sa inyo naniniwala? Yung prayer ninyo, mababago yung Bangkok tsaka Busan. Ayan. Salamat sa mga tatlo rito na naniwala. Alam niyo po, yung Bangkok, medyo marami pong kasalanan yung Bangkok. Yung simbahan natin doon, yung Every Nation Bangkok, nakapag-preach na ako doon. Ito yung church, di ba, Dalia, sa kabilang kalye, yung Lady Boys Town. Sabi ko, ba't ba kayo dito nagtayo ng simbahan? So, ganun. So somehow, sila po'y magising sa kanilang buhay ng pagkakasala. Okay, so, at syempre, hindi naman natin sila condemn, but sa halip, ipag-pray po sila. Hinahanap ko si Jericho Jericho, nandito ko ba? Wala si Jericho. Sayang, wala ka. Si Jericho po, kamukhang-kamukha ko po yun. Pag may nakita kayong, si Pastor yun si Jericho yun. Magkasama na po kami 2010 pa lang. Kahapon, nagpa-dedicate siya ng fried chicken boki doon. Kaibigan ko yun 2010 pa. Wala po akong cut doon Wala akong cut. Ang ko lang, pagka bigla po akong nasagasaan ng magtataho, di ako makarating, pag-preachin niyo po si Jericho. Leader po yun Sabi mo, parang hindi na wala si Pastor. Siya rin yun, si Jericho. Sayang wala ka. Pinromote ko pa naman. Once lang ito. Wala tong bayad kasi nga nagpa-dedicate din po sila kahapon sa atin, doon sa may food court. Alright. Punta na po tayo dito. Alam niyo po ba na yung ating
verse na binasa, Matthew 6, is about Sermon on the Mount. And it's about the greatest ethics sermon ever. Kasi importante po yung doctrine, paniniwala, pero wala naman pong kwenta yung doctrine kung walang ethics, walang behavior, and resulting to our full spirituality. At alam nyo, naniniwala ako, Coach Dalia, may isang hindi kayang gawin ng AI. Nakikita ko sa YouTube, pati pagluluto, AI na eh. Bibili ka, di ba kakabit, parang Bluetooth na may nabibili ng robotic arm. So pag inutusan mo yan, pati yung robotic arm, siya na rin magluluto, no? Nauuso na eh. Isang bagay na hindi kayang gawin ng AI, sa tingin ko, ever, is ethics. Wala pong ethics ang AI. Kasi ang ethics, to a robot, it does not make sense because ethics requires a conviction. Ang isang ethics ng pagbibigay at pagdarasal is that you do it in secret. Paano maiintindihan ng robot yun? Di ba? Paano nila madidiscern na yun ang tamang behavior? Pag tinanong mo nga yung AI, wala pong conviction eh. O, paano ba magdasal? Pwedeng ganito, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Bahala ka. Parang ganun yung AI eh. Pero si Jesus ang nagsasabi, ganito magdasal. May conviction. So, isa po yan, ethics sa mabubuting. Yan po ay kinuha 2016 na sa original daw yan, sabi ni Yatsuk. Okay, ito ako. Tsaka, ito si Pastor Rui, taga-Baliwag din yan. So, kaya maganda. Now, ang tanong po, baliw po ba si Jesus? Ang sagot ay hindi. Kasi hanggang ngayon, mga ethics professor ay pinag-aaralan pa rin siya. Samantalang mas nauna pa ito sa napakaraming nagtuturo ng behavior. And yet, is still relevant today. Now, ang tanong po ay, bakit ba natin kailangan alagaan ang ating sarili? Tanong niyo po ako bakit. Kasi in totoo, yung katabi mo ba, minsan, hindi siya good mood. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang masungit ngayon? Minsan ba yung katabi mo, nasasaktan ka niyan? Parang malakas yung pagtawa banda rito. Pero tingnan nyo, sabi hindi sabi nila, sigurado ba yung nagsabi nito? Si Anonymous na lang. Hurt people. Kaya lang, kung hurting ka nga, paano mo i-heal yung sarili mo, especially spiritually? Lalagyan mo ba ng band-aid yung sarili mo? And the answer is spiritual disciplines, the rhythms of grace. Si Dr. Robert Mulholland is a respected New Testament scholar, theologian, spiritual formation teacher. So, topic niya talaga to. At ang kanyang PhD po ay Book of Revelation. Grabe, no? Meron siyang PhD paper. So, dalawa. Nung nag-PhD siya ng Book of Revelation, so, future ng simbahan, future ng katabi mo, ang na-realize niya, gusto niyo po bang makarating sa future ng simbahan? Ang na-realize niya, importante, para makarating tayo doon, ay magkaroon ng rhythms of grace ngayon. Kasi hindi naman tayo makakarating sa future kung ngayon pa lang, wasak-wasak na tayo. At nawawasak naman talaga tayo, kaya lang, paano nga ba natin nahihil ang ating sarili para tayo po i-blessing sa iba? Ito po napakaganda. Expert po yan, si Dr. Robert Mulholland. In one sentence, sabi niya, Christian spiritual formation is the process of being conformed to the image of Christ for the sake of others. Wow! Expert po yan. Ibig sabihin, pang PhD level po yan. Kaka-research niya, yan ang kanyang summary. At ang PhD paper po niyan ay Revelation. Para makarating sa future, kailangan mo ng rhythms of grace. And it's not even just about the future. Para yan sa katabi mo. Yung kung paano mamamalayan kung anong nakakasama sa katabi mo,
Sabi niya, to be conformed to the image of Christ for the sake of just self? No, for the sake of others. Sobrang napakahalaga ng ating pong ginagawa. So, isa doon, para mamahal mo yung katabi mo, ay go through this grace, is praying. Okay, so, when you pray, so it's not if, it's when, which means it's a pattern of practical faith. Hindi po kung magpipray ka, pero kapag ikaw ay nagpipray. So, hindi po to optional, kasama po ito. At alam ko naman, madasali naman tayo, pero ano nga ba talaga ang ethics, ang behavior ng pagdarasal? And it's not just a prayer to recite, but a framework how to approach God. Kasi yung mga hentil po, nung nag-preach si Jesus at this time, according to even in 2 Kings, mamaya, pabibigay ko sa inyo yung verse, sanay po sila sa incantation. Yung parang pagpaulit-ulit, yung mga pagan gods, mas sasagutin. So kaya, it is even a pagan way of praying. Hindi po makadiyos yung paulit-ulit na nagdarasal. Kaya yun yung medyo binabagong ethics ni Jesus. Hindi po yan paramihan ng words. Hindi po yan tungkol sa babbling. But instead, pray like this. Hindi po niya sinabing, pray exactly like this, but pray like this. Which means, it is a principle of prayer, not a prayer to recite. Sabi nga po ni Martin Luther, yung Lord's Prayer daw is the most abused and tortured for thoughtless repetition. Ang ibig sabihin, tuwing na lang nagkakaproblema tayo, paulit-ulit tayo nagdadasal, di ba? Holy be your name. Di ba? Parang, siguro wala na tayong maisip no? So, na-abuse po natin yung prayer na yun to the degree na wala naman pong heart, it's just through thoughtless repetition. So, ngayong umaga, ang pakiusap ni Lord sa atin, wag niyo pong i-massacre yung the Lord's Prayer. Para pong tinatanggalan ninyo ng buhay. Hindi ninyo, natin. Kasi ganun din ako minsan. Pag malapit na talaga yung mga bayarin, okay lang kami. Baka mamaya, akala nyo may problema ako. No? Okay lang kami. Sabihin, di ba? Dati hindi ka madasalin. Pero parang pag malapit na yung mga bayarin, yun na po, nagiging thoughtless ng ating prayer. And so, what you must have before you pray. Okay, bago tayo magdasal actually, ano po bang kailangang meron bago magdasal? Yun. Kasi minsan, diretso na kagad sa prayer. Pero bago magdasal, ano nga ba yung mindset, ano nga ba yung situation, dito po tayo manggagaling. Again, yung Matthew 6:1, ang context niyan, for the whole giving, praying, and fasting. So, may 3 R. Right practice, right heart, right rewards. Tignan nyo beware of practicing. Ang titignan mo lagi, tama ba yung practice? Righteousness birth for other in order to be seen by them. Heart yan may motive. Kaya ka nagpa-practice kasi para magpasikat, no? For then you will have no reward. So, right practice coming from a right heart leads to the right reward. Wala na akong ibang maisip na example, pero madalas kasi simbang gabi, no? Ito pa pala, may parating. Pagtapos ng next week, di ba? Holy Week na, di ba? So may practice tayo. Ano nga yung practice? Yung maglalakad. Okay? Again, baka hindi po ako nang-aaway. Sinusunod ko lang si Jesus. Lahat ng ginagawa natin, sukatin natin sa 3 R. Tama ba yung practice? Sinong maghuhusga? Hanapin mo sa Bible.
Sige na, pwede na, no? Kasi siguro naglakad naman si Jesus papuntang Kalbaryo. Sige na, okay. Pwede, okay. Tama po ba yung heart? Bakit po ba pagkarami-rami, pagka-traffic-traffic? Para po ba maitago? Hindi, para maipakita. Okay, so medyo, kung ang gusto po natin, minsan nagpo-prosesyon para makakuha ng reward kay God. Tsaka po yung, di ba, may yung, ano po bang ganun? Yung, di ko na masabi. Basta yung biniblade tapos, ganun, di ba? Yung iba magpapapako pa. Iniisip ko sana hindi na lang televise para mayroon kang right reward. Kaya lang, sumikat ka eh. Maraming nakaalam. Malamang yun na yun. Yun na po ang iyong reward na ikaw ay nakikilala. Right practice, coming from the right heart, leads to the right reward. Kanino po bang reward ang hinihingi natin from a spiritual discipline? Spiritual nga eh. Which means, it's not unto people. It's unto God. Kaya ang magre-reward sa'yo ay si God din. Ngayon, kung ginagawa mo yan para makita ng tao, di yung tao magre-reward sa'yo. Now, mamili ka. Sino bang gusto mong mag-reward sa'yo? Si God o ang mga tao? Ngayon, ito na. Ano po bang dapat ginagawa bago magdasal? And when you pray, ito na, and when, ibig sabihin, hindi optional, you must not be like the hypocrites. Okay, yung hypocrite comes from the Greek word actor. Ang actor po, nag-audition. So bakit nag-audition? Para tanggapin siya ng mga coach. Si Lord po ba'y tatay o siya po ba'y coach? Siya po ay tatay, hindi po siya boss. Hindi po tayo nag-a-apply sa Kanya. We need to come to God on the basis of family words. English yun, na dapat ang lingwahe natin sa Panginoon pag nagdadasal tayo ay lingwaheng pampamilya. Hindi lang pampamilya, pang-prayer pa. Diba? So, hindi tayo nag-a-acting. Kasi yung acting, para yan sa tao, okay? To stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father, ayan na, Father, who sees you in secret, and your Father who sees in secret will reward you. So kung hindi po tatay si God, magpasikat ka. Okay? Pero kung tatay po siya, you come to Him under family terms. I'll give you an example. Sino po sa inyo, may mga anak kayo, may mga anak? Sino sa inyo, lahat ng anak nyo mababait? Sino sa inyo, sa mga anak ninyo, minsan may hindi masyadong mabait? Wala na nagtaas. Tanong, pag gumagawa ng tama yung anak ninyo, sinicelebrate nyo ba? Binibigyan nyo yung atensyon? Tama, oo. Eto, pag gumagawa ng mali yung anak ninyo, iniiwan nyo ba? Hindi. Actually, kung aamin yung magulang, kung sino yung alanganin, siya yung laging iniisip. Mali ba? O, tumatango yung mga magulang. Iisipin mo bakit kung may iisipin yung maayos na? Siyempre, ang iniisip ko yung hindi ayos. Kita ninyo, ganun ang pamilya. Hindi ko naman po sinabing magpaka-black sheep ka para mahalin ka ni Lord ng todo. Pero ang sinasabi ko, huwag ka magpakitang gilas. Kasi nga, kahit nga makagawa ka ng mali, instead na i-reject ka ng ama, lalo ka pa niyang ipupursue deeper in love. Kasi ganun ang pamilya. Ganun ang magulang. So bakit po nagtatago sa loob ng kwarto? Because this is a spiritual discipline. Spiritual meaning unto the Lord.
So, mali po ba na nagpe-pray ako kanina? Nakailang pray na ako dito. Si Coach Dalia nag-pray. Mali yata, no? Dapat siguro nag-pray tayo next week. Sa likod na kami magpe-pray. Hindi po. Ang tanong, paghiwalayin po natin yung opisina tsaka person. As an office, pastor ako natural. Siyempre, magdadasal ako publicly. Ang tanong, nagdadasal ba ako nang ako lang? I remember, hindi ko na maalala kung sino nagsabi, pero matagal na to, mga 15 years ago pa. May nagpayo sa akin, alam mo kung paano ka magpipreach pag Sunday? Kung anong pipreach mo ng Sunday, yun ang i-devotion mo araw-araw. So ginawa ko naman, no? Kaya lang na-realize ko, parang may mali. Kasi minsan, hindi ako nagpipreach. So, pag hindi ako magpipreach, hindi na rin ako nagde-devotion. Sabi ko, ba't ganun? Huminto na yung devotion ko. Kasi hindi pala kasi ako magpipreach. Kaya lang ako nagde-devotion kasi magpipreach ako ngayong Sunday. Kaya I realize, hindi pala dapat ganun. Magkahiwalay yung nagbabasa ng Bible para magturo, nagkahiwalay yung nagbabasa ng Bible para makilala si God. O magdasal, hindi para bilang opisina, pero bilang makilala ko siya bilang aking ama. Ang tanong, meron ba tayo nun? Meron ba tayong prayer na tayo lang dalawa ni God ang nakakaalam? Okay din naman yung mga couple prayer, no? Couple. May sabihin, sana magdasal tayo mag-asawa. Kaya lang kasi minsan parang nagpaparinigan no? Pag nagpipray yung mag-asawa, paguhin mo na po siya. Ganun. So parang minsan, nagiging source pa po ng away. You need to pray to a father, no? At sana, while we do prayers in our victory groups, in public, ang tanong, meron po ba tayong prayer just to know God? At para makilala mo siya, tingnan nyo, kung maraming taong kasama, lalalim ba yung relasyon natin? Hindi. Tingnan mo, paano mo napang-asawa yung napang-asawa mo? Nagde-date kayo, kayo lang. May mga pinagkukwentuhan kayo, kayo lang. Lalalim ba yung relasyon? Oo naman. Pero kung lagi na lang grupo, wala, hindi lalalim yun. Hindi po masama mag-pray nang may kasama, pero ang tanong, nawawala po kasi yung pagdarasal ng tayo lang. So, number 2, na kailangan, una, ang mindset mo, kaya ako magdarasal, hindi lang para manghingi, gusto kong makilala si God. Okay? Yun isa. Paano mo nalalamang nakikilala? Kasi kayo lang Kayo lang. Ito, promise subukan nyo lang. Kasi minsan sobra tayong gulong-gulo sa buhay natin. Pero promise, lalo na pag nasa kotse ko, yung ako lang, babasa ako ng verse, konti, isang paragraph lang, hihinto ako, Lord, walang bias. Hindi yung naiisip ko, hindi yung napanood ko sa social media kanina, hindi yung galit ko sa kung kanino man tao, hindi emosyon. Lord, tanggalin mo ang lahat yon. In the next few moments, speak to me. Alam mo, promise, pag hinto kong ganon, talagang I'll give you an example, no? May moment. Parang medyo may emosyon ako. Sabi ko, Lord, kausapin mo ko. And I know that it is God because it sticks. Alam niyo yung sticks? Ano may sticks? Hindi stick na stick. Yung hindi ko siya makalimutan. Sabi ko, Lord, kausapin mo ko. Amen. Tahimik lang ko. Tapos ang pumasok sa isip ko, respect. Sabi ko, ayoko yon. Next word. Hindi, wala. Tapos wala, respect lang talaga. Sabi ko, grabe, respect daw. Tapos naintindihan ko na yung gagawin ko sa buong araw. Ang problema po, napakaingay ng buhay natin. Mag-pray kayo, tanggalin ni Lord lahat ng bias.
At kahit isang minuto, magbigay siya kahit isang salita sa'yo. After you read the word, na kung maniwala kayo, you will know Him. Ang problema, lagi pong pampubliko ang ating mga relasyon kay God. Tinuturuan nga po tayo ng tamang ethics. Pangalawa, grace ang kailangan. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think they will be heard for their many words. So yung paramihan po ng salita, performance po yun eh. Performance na mas marami, the more words, the manyer. And that is even a pagan prayer based on 1 Kings 18-26. Now, Jesus is not forbidding long prayers according to Luke 6:12 and Matthew 6:26-44. Diba? Yung sabi niya, samahan niyo ko, the hour is near, keep watch while I pray. Anong nangyari sa mga disciples? Log 2, parang yung katabi mo. Hindi, joke lang. So, di ba? So, bakit nakatulog? Ibig sabihin, matagal yung prayer ni Jesus. So, hindi po siya against sa mahabang prayer. I think against si Jesus sa paulit-ulit na prayer. Actually, nakalagay nga din doon sa verse, for He even knows what you need before you even ask. Kaya wag paulit-ulit. Kung yung katabi mo, kailangan paulit-ulit, ibahin mo si Lord. Ilang beses ko ba naman sasabihin? Ganon, di ba? Hindi, ibahin mo si Lord. Si Lord, iniisip mo pa lang, naiintindihan na niya. Kaya wag nang masyadong maraming palabok. Straight to the point. Okay, so, at saka, do not be like them, for your Father knows, ito no, what you need before you ask Him. So, hindi po siya boss. Tapos, i-highlight ko rin po yung salitang Father, no? Father knows, di ba? Narinig nyo na yung Mother knows best? Pwede rin naman, no? But, ang nakalagay kasi dyan, Father knows best, no? Yung mga iba, nagiging atheists. Kasi according to them, hindi ako makapaniwala na ang Diyos natin ay tatay. Kasi yung tatay ko, iniiwan ako eh. Kasi yung tatay ko, inabuso ako. So yung tatay, pagkakilala natin sa earthly father natin, pinoproject natin sa heavenly father. Kaya sabi nila, hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero actually, tingnan nyo ito paano mo nalaman yung mabuting tatay, iisa lang naman ang tatay mo? Ibig sabihin, saan mo kinumpare? Sa barkada mo? Huwag mo i-compare sa barkada mo. Bakit? Tatay niya yun eh. Gusto mo, doon ka tumira. Di ba? Ibig sabihin, kanya-kanyang tatay tayo. Di ba? Hindi, ngayon, ang tanong, sino na lang namili sa tatay mo? Yung tatay mo, meron din niyang tatay. And the only way we know what a good father is because we have a good Father in heaven. At ginawa niya tayo, kaya parang kahit walang mga psychologists, alam natin ang itsura ng mabuting tatay. At sana, wag nating i-project yung earthly father natin sa heavenly father natin. But Jesus is asking, you project your heavenly father to your earthly father. Na siya, kailangan din niya ng tatay. At ikaw, pag naging tatay ka, kailangan mo rin ng tatay. Nag-iisa lang naman po ang good father. Sabi nga ni Chris Tomlin, you're a good, good father. It's who you are. Wag na, hindi nyo na matunuhan. Subukan nyo na lang kantahin mamaya kung makakanta ninyo. So, wag pong ganon. Wag yung masama tatay ko, kaya hindi ako maniniwala sa mabuting Diyos. Hindi, baliktad. Paano mo nga nalaman yung mabuting tatay kung walang Diyos? You know what a good father is because of God. And you project His good fathering to all of us. Even your father.
naisipin mo yung tatay mo, kailangan din niya ng tatay. At so, we must pray not on paramihan ng words on performance, but by grace because tayo po ay pamilya. Ito pa, ulit Number 1, bago magdasal, mabilis lang naman to, no? Kailangan nagdadasal ka para makilala si God, hindi lang para manghingi. Number 2, grace. Tatay mo siya. Number 3, kailangan po ng forgiving heart. Pag ikaw ay magdadasal, humanda ka ng magpatawad. Okay? Yan ang importante. For if you forgive others, their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others' trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Now, ano po ito? Liwanagin ko lang hindi po ito tungkol sa salvation. Okay, sabihin mo sa katabi mo, ligtas ka na. Ligtas na. Pero, para pong black shot yung unforgiveness pag nagdarasal. Black shot, ibig sabihin, shoot na sana di ba? 4-3. Pero dahil meron kang unforgiveness, black! So, hindi po ito tungkol sa salvation. Tungkol po ito sa, parang may harang yung iyong prayer. Naranasan nyo na ba yun na parang yung prayer nyo hanggang ceiling lang? Alam nyo kung bakit? Hindi ka nagpapatawad. At kahit ayaw mo amin, wala pong taong hindi na-open. May narinig ka bang tao? Ako? Thick skin. Ganon. Hindi totoo yun. Offended yun. Maniwala ka pag ganon yung mga sinasabi. Walang taong hindi na-offend. Kung hindi ka na-offend, hindi ka siguro tao. so, umamin ka na. Pero ang mahalaga, magpatawad ka at patawarin mo rin. Kasi, ang totoo, kaya ka lamang nagpakakapagdasal kasi pinatawad ka ni Lord. So parang pag nahirapan ka magpatawad, nakalimutan mo na pinatawad ka lang din. At sabi nga ni Jesus, for those who is forgiven much, will love much. So, pag tayo po'y hirap na magpatawad, even in prayer, nakalimot tayo na tayo rin ay pinatawad. So, ibig sabihin, kailangan po ng surrender. Ang prayer po ay hindi po lamang pakabig, but rather it is surrendering your will. Tingnan nyo, no? Bakit ba ang hirap magpatawad? Kasi kailangan mong i-let go Pero sabi ni Jesus on the cross, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So ito na. Bago mag-pray, and what must you do when you pray? Napakalinaw. Pray then like this. Ganito raw magdasal. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, una, kailangan mong purihin si God. Okay? Ang pagdarasal, hindi po nagsisimula sa sarili natin. Alam nyo, kaya masaya po ako kasi pag first week ng month, meron kaming every nation staff meeting. At ang update doon, buong mundo. Inisip ko, dapat ang unang linggo, baliwag staff meeting. Di ba? Yung parang, kung ano na lang kailangan natin, dito lang tayo. Di ba? Tapos sa sobrang myopic natin, nearsighted, wala na, hopeless na tayo, nearsighted. And yet pag pinag-usapan namin, pinagpipray namin yung buong mundo, parang nakakakita rin kami ng solusyon sa problema natin sa baliwag. So, hindi sinisimulan yan sa maliit. You need to go global scale. Pag-usapan natin si God, ang mga bansa, ang bansa natin, ang barangay natin, ang personal nating buhay. Ganun mag-pray. Kasi kung puro sa atin lang, napakaliit. Minsan may provision na si God. Ang nakikita mo, ito lang. Kaya, you start with adoring God. How He is, hallowed is His name. Tapos, our Father. Ibig sabihin, communal ang prayer. Kaya kailangan ng pagpapatawad. Tingnan nyo, our Father. Which means, bago makatawag ng hour, kamusta ba yung hour?
Magkakagalit ba kayo? Nagtatampuhan ba kayo? So doon pa lang, hindi na natin, tapos, hindi siya boss, no? Our boss. Ganun ba tayo mga our boss? Holy be your name. Hindi, our Father. Which means, pamilya ito, in heaven, which means infinite, unlimited, beyond what your eyes see. Ito pa, hallowed be your name. Si God may pangalan. Which means, our prayer means personal. Hindi tayong nagdarasal, alam nyo, tayo po'y magtiwala lang po sa taas. Sino kaya yung nasa taas? Bumaba ka nga dito para malaman namin kung sino ka. Pinagpapasalamat po natin yung nasa taas. May pangalan. Hallowed be your name. Jesus. Kasi kung walang pangalan, para pong hindi natin kilala kung kanino tayong dadasal. Tatay nga no? We come to the Heavenly Father in Jesus' name. Your kingdom come. Ibig sabihin, yung rule ni God ay mangyari. Will be done on earth as it is in heaven. Alam niyo po sa langit, yung will ni God is joyful and spontaneous. Ibig sabihin, pag binabasa yung 10 Commandments sa langit, tuwan-tuwa silang lahat. Di ba? Honor your father and your mother. Yay! Di ba? Sa lupa, hindi spontaneous tsaka joyful. Honor your father and your mother. Pag-isipan ko muna. Sa langit po, automatic yan. Ganon, yung hindi nag-iisip, no? Joyful and spontaneous. Makarating kaya tayo doon? Dapat. Okay? Na yung pagsunod, hindi na masyadong pinag-iisipan. Your kingdom come, your will be done. Ito maganda to. Ano pong pinaka gustong-gusto nyo sa prayer? Give us. Tama? Ang saya niyan, di ba? Panginoon, no? Panginoon, Panginoon. Okay, so, pero bago po magsabi ng give us, your kingdom come, your will be done. Ang una pong sinasabi kay Lord, Lord, may hingin ako. But I surrender to you. Because you know better. Kasama ko po yung anak ko, si Uriah, 5 years old. Kung ano-ano hiningi nun sa akin eh. Imagine niyo, Dad, I wanna eat a truck of chocolates. Sa tingin niyo, papakainin ko ng truck of chocolate yon. Di nang isa yun. Wala. Yung asukal nandun na. So alam nyo, kumpara kay God, tayo po spiritual 4 years old. Spiritual 5 years old tayo. Kahit mukhang matanda na yung katabi mo, 5 years old lang kay God yan. Bakit? Si God, unlimited yun. So dapat, we come to God, Lord, may hingin ako, pero alam ko, sobrang mas mature ka sa akin. Pambata lang to, Lord. Kaya, I express my heart to you because you're not my boss, you're my Father. Pero, ikaw masunod. Pero para may relasyon tayo, sabihin ko sa iyo, yung desire ko, na malamang si Lord din naman ang nagbibigay. So, prayer is not acquiring power, but surrendering power. No, magkaiba yun, di ba? Parang nagpe-pray tayo kasi nanghihina ako. Kaya pag nag-pray ako, lalakas ako. Totoo naman yun. Spiritually, di ba? It forms you so that you can be a blessing to others. But at the same time, yung pinagpe-pray mo, sinasurrender mo rin kay Lord. It is not a technique, but a healing surrender from anxiety. Tingnan nyo bakit anxious ang mga tao? Because people want to be in control. So minsan, kulang talaga sa dasal. Hindi ko po sinasabing wag kayo magpatingin sa mental health professional, pero tignan nyo rin. Nagdadasal ba kayo na kayo lang? At hindi naman, tingnan nyo yung Sunday, kung ito lang po yung prayer ninyo, pambihira, lugi kayo. Sino mo may sabi na tuwing linggo lang nagpipray? Patay mo pray araw-araw. Ano nga sabi ng 1st or 2nd Thessalonians? Pray without ceasing daw eh. Kahit daw walang hinto, pwede. Kasi, that is a life of
less anxiety. Because every time you're anxious, Lord, ito yung kailangan ko talaga eh. Pero ikaw naman ang makakagawa. I surrender to you. So we ask boldly, humbly, and generously. Ito pa, daily bread. Naalala niyo yung parable of the vineyard workers? Kailan ang swelduhan nung time ni Jesus? Arawan ng sweldo. Kaya araw-araw silang nagdarasal ng kanilang provision. Ngayon po, naiba na. 15:30 na. Kung negosyante ka pa, monthly, every other month, hindi ko alam. Kaya tuloy hanggang 15:30 na lang din tayo nagdarasal. Kailan po ba nagdarasal? Tuwing 15 po, tsaka 30. Pero ito, malinaw. The Lord does not just provide every 15:30. He provides every single day. Kaya magdasal ka. Huwag tayong umasa doon sa sistema ng mundo because the Lord provides every day. Tsaka hindi po yan hinohoard. Naalala nyo doon sa Leviticus, yung may mana from heaven, tapos yung iba, dahil wala silang faith na magpo-provide uli si God, i-hoard nila. Ang nangyayari, nabubulok. Because God wants us to depend on Him. That's what it means to be a son to a father. So, hindi po yan hinohoard. Kaya kailangan din ng generous life. Naisip ninyo, paano kaya kung yung katabi mo, sobra-sobra na sa, temo yung katabi mo, sobra-sobra sa pera yan eh. Tignan nyo, paano pa yan magiging dependent kay God? Maging mapagbigay ka. Kasi, pag naging mapagbigay ka, yung sobra, nawawala. So dahil sakto ka na lang uli, magdadasal ka uli. Nakuha niyo yun? So you cannot outgive God naman din. Ano? So, si Elon Musk, hindi ko alam kung nagdarasal pa ba yun. Kahit po tumunga na lang yun, in 10 lifetimes, buhay yun. Nainggit po ba ako sa kanya? Hindi masyado kasi sa tingin ko, hindi siya madasalin. Kasi wala na siya kailangan eh. So, but he needs to be generous. No? Verse 12, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Tingnan nyo ang pagdarasal, nagpapatawad sa iba, habang pinapatawad ka rin. O ito, yung iba, nadidepress. And again, magpatingin po kayo sa mental health professional. Pero ito, tingnan nyo, kung pinatawad ka na ni Lord, patawarin mo na ang iyong sarili. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Sino ang pinakamahirap patawarin? Yung sarili. Oh, grabe. Yung iba, kaya mo, sige, okay na yun. Pero ikaw, may nagawa kang mali, mga pagkakulang, sayang. May mga regrets, sabi ni Lord, release control. All things will work out for the good. May mga regrets tayo. Forgive yourself as you forgive others. Avoid self-hating. Ito pa, napakahalaga. Sa panahon po ng undertime naman ako last week no? Bakang over, konti na lang. Okay, so last week kasi, tatatlo yung verse. Ngayon, 5 hanggang 15, 10 verse yun. What do you expect? Okay, so ito po, tingnan nyo. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ibig sabihin po ba niyan, hindi tayo magkakaroon ng mga problema? Hindi. Sa Greek po ang nakalagay, deliver us from the evil one. Which means the schemes of Satan, of the serpent. Yung unang nag-tempt kay Eva, ano bang ginawa kay Eva sa prutas? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yung gusto ng mata, yung gusto ng laman, at yung yabang sa buhay. Yan ang gawa ng kaaway. At alam nyo, ang nakalagay na word, sabihin nyo po, deliver. Mahilig kayo magpa-deliver, no? Pero ang totoong kailangan ng deliverance tayo. Which means we are helpless apart from prayer, from lust of the flesh,
lust of the eyes, and the pride of life. Tayo po'y helpless sa kaaway. Naku, hindi po totoong kayang-kaya niyo yung demonyo. Naku, kayo ang kayang-kaya ng demonyo. Mali yun. Gamitan lang kayo ng tungkol kung anong gustong makita ng mata nyo. Patay ka na. Salaman, patay ka na. Yabang, patay ka. Talagang kumbaga kung naikulong ka ni Satan sa dahig, di ka na talaga lalabas. At ang tanging makakapagpalabas lang sa'yo, prayer. Ganong kahalaga ito. Now, meron po ba kayong mga kapatid, mga kamag-anak, loved ones, na parang hindi bumubukas ang mata kay Lord? Wala. Oh, ang galing So, ano pong kailangan gawin? Pagdasal ninyo, hindi naman yan. Napakarami na pong nagpipreach sa YouTube Hindi pa po ba nila yung naririnig? Naririnig nila pero bingi, bulag. They need to be delivered from the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. At hindi po yan kayang gawin ng tao. Dasal lang ang pwedeng gumawa nito. Kaya magdasal tayo. So, we are helpless, no? And lastly, as I call on the music team, the key to transformative prayer. Ang key po sa prayer ay surrender. Kasi madalas ang nakikita natin sa prayer para magkaroon. Totoo naman. Anong huling prayer ni Jesus bago mamatay siya sa krus? Sabi niya, Father, take this cup away from me. But not my will, your will be done. Alam mo, dahil sa prayer na yon, namatay siya sa krus. Parang hindi maganda, no? But through the sovereign will of God, yung pinakamadilim na pangyayari sa balat ng lupa, yun po ang dahilan ng kaligtasan ng bawat isa. At alam nyo, what is the key to transformative prayer? You don't just pray it, you live it. Kaya po nagdarasal si Jesus ng surrender, kasi gusto niya talagang mag-surrender. Naintindihan po ninyo? Hindi po ito technique na pag nakasabi ako ng surrender, mabibigay na ni Lord. Hindi. Kaya ka nagdarasal para tulungan ka ni Lord to live a surrendered life to Him. And that is the power. And that is, Lord, ayokong mag-surrender. Now, you just look to Jesus, no? Because Jesus has surrendered His all for you. Now, you can surrender in prayer your all for Him. Amen? Why don't we all stand, no? And as we pray and respond in worship. And just before we go to that communion, we'll do a communion. Let's just raise up our hands. And Lord, as we pray the Lord's Prayer, Lord, give us a forgiving heart. Give us a heart that wants to know You. Give us a heart that sees You not as a boss, but as a Father. And so let's just begin to pray this prayer. Pray then like this. Our Father, who is in heaven, holy be Your name. Your kingdom come, Your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Let's respond in worship. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.